Okay, sige po, time check, 10 a.m. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, isang mapagpalang umaga, minamahal ng mga kapatid at mga bisita. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa magandang araw na ito na pinagkaloob niya sa atin. Thanksgiving sa Panginoon sa kanyang pag-iingat, pagpapala, sustenance sa ating buhay itong nakalipas na isang linggo. So, mga regular na pagbati po bago tayo officially mag-start. So, welcome po natin ang ating mga bisita. At least yung mga first-time visitors po sa ating iglesia. Binabati po natin si Miss Daisy Adriatico Basco. Kasama po niya si Dwayne Julio Basco. Good morning po sa inyo at kami nagagalak na nakasama namin kayo sa aming pagsamba sa umagang ito. Katulad ng aming hinihiling sa Panginoon, sana tayong lahat ay mapagpala sa kanyang banal na araw nito. Meron pa bang ibang bagong bisita? So, sa mga iba pong regular attenders natin, isang mainit na pagbati po sa inyo, sa mga kapatid at maging sa ating mga tagot-subaybay sa ating live stream, sa ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga kaibigan na regular na tumutunghay sa ating live stream. Magandang umaga din po sa inyong lahat. No? So, kasunod nito, yung pagbati po sa ating mga may birthday, no, kaarawan sa linggong ito. Unahin muna natin si Deacon Ray na nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon. Muli, happy birthday Deacon Ray na hindi natin kasama ngayon. Sa linggong ito ay meron tayong ilang mga may kaarawan. So sa March 12, sa Thursday, birthday po ng ating kapatid na minamahal na si Teacher Geng. Wala siya, nandito siya lagi no, sa harapan. So baka papunta pa lamang. Happy birthday, Teacher Geng, sa Thursday. So, bukas naman, March 13. Ay, hindi. Afternoon, no, sa Friday. Si Angel Rogelio. Ano nga? Tama, Rogelio, no? Wala siya ngayon? Wala pa rin. No? Yung ating attender na youth, kasama namin din siya sa church retreat last December. So, sa 14, meron pa po tayong celebrants. Saturday yun, no? March 14. Si Sister Cora, yung ating bagong member. So, happy birthday, Sis Cora, sa Sabado, March 14. Together with si Mira Joyce sa March 14, yung ating yung anak ng ating pastor. So, happy birthday sa inyo, mga kapatid, mga mahal na kabataan. Sana ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay patuloy niyong maranasan. So after ng worship service, meron po tayong lunch fellowship. So, ina-encourage ang lahat na magstay para po tayo salo-salo, no? At mag-usap at mag-fellowship. Tina-encourage din natin, in-invite natin yung ating mga visitors na makisalo sa amin sa ating lunch fellowship. So, meron po tayong hinandang pananghalian, simpleng pananghalian para sa inyo. So, kami magagala kung kayo po makakasalo namin sa aming lunch fellowship. So, at 1:30 p.m., after na ating lunch, ay ang ating prayer meeting. So, pangungunahan po tayo ni Brother Mark. So, kung meron pa po kayong pahabol na Thanksgiving at petition sa Panginoon ay maaari niyo pong padala, no, kay Brother Mark para po maisalas. May sama sa listahan ng mga prayer requests at Thanksgiving mamaya. So, that's all for this morning's announcement. So, tayo po ay dadako na sa ating official na worship service this morning. So, magkaroon lang po tayo ng kahit saglit na katahimikan para sa ating paghanda. Ihanda po natin yung ating
puso at isipan sa paglapit sa Diyos sa panambahan sa umagang ito. So, good morning muli sa ating pagsisimula. Allow me to read dalawang verses lamang po sa Isaiah chapter 58. Ito po ay tungkol sa Sabat o Lord's Day. Ito po sinasabi sa Tagalog, sa Pilipino. No? Kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan, at marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, nihahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita. Verse 14, kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon, at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa. At pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So, ito pong chapter 58 ng Isaiah. Ang konteksto po nito ay yung paghahambing po ni Isaiah patungkol po sa false na fasting, no, yung pag-ayuno at saka yung tunay at taus-pusong pagsamba sa Diyos. So, heartfelt worship. So, apparently, yung mga Israelites yung time na yon ay nag-aayuno sila sa kanilang maling motibo at para lamang mabigyan kasiyahan yung kanilang katawan at may mga pag-aaway pa na nangyayari. Kaya nga dito ay pinakita ni Isaiah yung kaibahan ng hypocritical fasting at saka yung tunay na pagsamba sa Diyos. So, maaari na isip natin, no, na lagi na lang binabanggit yung tunay na pagsamba sa araw ng Panginoon. Alam naman natin na tayo makakalimutin at maaari na nawawala, nadidistract tayo sa tuwing araw ng linggo. No? Pero kung ang standard natin ay mahigpit na pagsunod sa kanyang command, ay dapat nating ito yung ating palagiang nasa isipan. Na darating ang araw ng linggo ay dapat tayo na sumusunod sa kanyang utos na siya'y purihin at sambahin sa araw ng Panginoon. So sa verse 13, no, ini-instructan tayo na sabi dito, you turn away from treating the Sabbath as a normal day. Huwag nating treat na yung Sabbath ay araw ng Panginoon ay ordinary day lamang na pwede natin gawin yung ating mga ginagawa regularly sa 6th day. Hindi, no? Dapat every time na darating yung Sunday, yung linggo, ay holy ang tingin natin dito at we're standing on holy ground. No? 6th day ay meron tayo yung araw na 6 na araw na kung saan pwede natin gawin yung mga regular natin, secular gawain natin. Pero sa araw ng Panginoon at yung 7th day ay dapat tayong mag-rest at sumamba sa Kanya at gawin yung mga spiritual na bagay para sa ating buhay. So, sinasabi rin dito, dapat tayo maging delight sa atin at honorable yung araw ng Sabat at focusing on honoring God. So, sa verse 14, ay meron kasi itong pangako sa atin, no? If the Sabbath is honored, kung ito'y ating inobserve, pinangilin, at ginalang, may dalawang rewards, no? Twofold na binigay sa atin. Madedelay tayo, magagalak tayo sa Panginoon, at matatagpuan natin yung malalim na satisfaction at kasiyahan sa presensya ng Panginoon. At saka yung abundant provisions na binigay niya sa atin, ibibigay niya sa atin kung tayo ay matapat na mag-observe ng Sabbath. I will cause you to ride in high hills of the earth and feed you with the heritage of Jacob, your father.
Sinasuggest nito yung life of victory and security and the fulfillment of God's covenant promises. It symbolizes spiritual triumph and sense of living above the fray of the life's daily struggle. No? So, kaya nga mga kapatid, every now and then, no, kailangan na ma-remind tayo yung kahalagahan ng Sabat sa ating buhay. Siyempre, hindi naman palagi tayo na natatagpuan ng Diyos na matapat sa bagay na. Pero sana, every time na tayo hindi nakakapag-observe o maaaring hindi tayo handa sa pagsamba sa Diyos sa kanyang araw na Panginoon, ay meron tayong kalungkutan at kung kailangan ay magsisi tayo sa bagay na ito. So, sa araw na ito, sapagkat ang Diyos ay tapat at dakila, ay purihin natin siya at sambahin sa kanyang dakilang pangalan at sa kanyang dakilang ginawa sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos, ang soberanong Diyos na may lalang ng lahat, no, at maging may akda ng ating buhay. At siya ang may control sa mga bagay na nangyayari sa atin. So, muli, inihiling ko mga kapatid na tayo sumamba sa Diyos at purihin natin siya nang may katapatan sa ating puso at isipan. So, inihiling ko po ang lahat na tumayo at awitin natin yung ating first hymn bilang offering na pagpuri sa Kanya sa pamagitan ng pagkanta. Praise Him, praise Him. Our blessed Redeemer, sing, oh, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels sing glory. Strength and honor into His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard them all the long. Praise Him, tell it, excellent greatness. Praise Him, every joyful song. Praise Him, this is our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. Love unbounded, unto and strong.
Please be seated, mga kapatid at mga bisita. So praise Him, no? Yung tatlong stanzas doon at tatlong dahilan na binigay. Bakit kailangan tayong magpuri at magbigay ng excellent blessing at worship sa Diyos. Unang-una, siya yung ating shepherd, no? Siya yung may tender loving care sa atin. Sabi doon, di ba, Jesus who guards His children and carries them all. So, siya yung gumagabay at nagsusustain sa atin. At pangalawa, yung Jesus the crucified, yung kanyang redemption, yung sacrificial redemption niya, reflects the atonement, yung crucifixion. No? Jesus suffered, bled, and died, no, for our sins. So, the very precise reason bakit natin siya kailangan purihin at sambahin. At of course, yung third stanza ay yung kanyang eternal glorification. At sa Panginoong Jesus ay babalik, no, sa pangalawang pagkakataon. Kaya nga, nararapat na purihin at sambahin natin siya. He is called the rock and hope of our salvation. Tayo po manalangin at lumapit sa Diyos sa mga sandaling ito. Panginoon, pinupuri ka po namin at sinasamba tunay na Ikaw ay soberanong Diyos sa lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na may lalang ng lahat, maging may akda ng aming buhay. At lumalapit po kami sa inyo, hindi lamang sa ginawa mo sa aming mga buhay, kundi kung sino ka. Ikaw ang hari ng mga hari, the King of Kings and the Lord of Lords, at nararapat lamang na purihin ka at sambahin. Nagpapasalamat po kami sa pribileyo na kami po mag-gather sa lugar na ito para bilang isang iglesia, para dalhin yung aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa inyo at pag-observe at pagrespeto, pag-honor sa araw ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kinikilala namin na ito yung malaking pribileyo sa amin at kami samba sa inyo at makapag-aral, makapakinig ng inyong salita. Kaya pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. At nawa, samahan kami ng iyong banal na Espiritu at turuan kami, Panginoon, na purihin ka sa Espiritu at katotohanan. Tunay na masamba ka po namin sa mga bagay na ito. At sa aming pag-aaral po ng iyong salita, hayaan mo na ma-enlighten ang aming mga puso at pukawin mo ang aming isipan sa pag-aaral po ng iyong salita. Turuan mo, tulungan mo at samahan mo ang aming tagapagsalita sa araw na ito na maging makapangyarihan at powerful at manoris ang aming mga kaluluwa sa pag-aaral po ng iyong salita. At tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong mensahe sa amin sa araw na ito. At kung loloobin mo po ay matapat na mailapat po ito sa aming buhay. Ang nais po lamang namin ay purihin at sambahin ka sa araw na ito at yun po sana ang mangyari. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat na ito at ang bawat isa sa amin ay bigyan mo ng puso na nais, nandun yung desire na ikaw po ay aming purihin at sambahin. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng sandali, oras na mangyayari habang nagaganap ang banal na pagsamba na ito. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So patuloy po nating purihin ng Diyos para sa ating pangalawang awit ay awitin po natin yung Rock of Ages, no? Sa ating Trinity hymnals ay matatagpuan po natin yan sa 421. So ang hymn na ito ay sasabi sa atin, no, na ang Panginoong Hesus lamang, Jesus Christ alone, ay nasa Kanya yung forgiveness sa ating kasalanan at yung kaligtasan. So, awitin po natin, Rock of Ages, cleft for me.
me, Savior, or I die. While I drew this fleeting breath, when mine eyelids close in death, when I soar towards unknown, see beyond thy judgment throne, rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. Amen. Napakaganda po, no? Pinoportray ang ating Panginoon Jesus bilang rock, bilang bato na solid, eternal, and unchanging refuge para sa ating mga kasalanan. Yung cleft na sinasabi dito, no? Pag tinignan natin yun sa parang lamat, no? Pwede tayong magtago doon. So, yun yung pinapakitang ano tawag ang symbolism ng rock and cleft kung saan nagtatago tayo, no, sa bato at dun sa lamat na yon para sa ating safety at kaligtasan para sa wrath at poot ng Diyos. So, kaya nga yung grace alone, no, we cannot earn salvation through works. Katulad nung kinanta natin, nothing in my hands I bring. Simply, sa cross lamang tayo nagkikling. Sa cross lamang tayo nagtatago, no, para sa poot at galit ng Diyos. So, purihin ng Diyos, no, dahil may double cure, no, sinabi doon na nag-highlight sa ability ng ating Panginoon at tagapagligtas na ligtas tayo, no, sa puot ng kasalanan at linisin tayo, no, sa karumihan at ng kasalanan at gawin tayong pure sa kanyang mata dahil sa perpektong ginawa ni Kristo, kanyang pagsunod dun sa batas ng Diyos at yung kanyang perfect obedience sa krus kung saan ibinigay niya yung kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. So, total reliance ang mensahe ng hymn na ito sa mercy at grace ng Diyos rather than sa ating self-effort. So, sambahin at purihin ng Diyos at salamat sa Diyos sa mga prinsipyong ito na pinaunawa niya sa atin, no, sa kanyang dakilang biyaya. So, sa ating patuloy na pagsamba sa Diyos ay tawagin po natin si Brother JM para pangunahan tayo na basahin ang ating scripture reading this morning sa Matthew. Tayo po ay magbabasa ng ating scripture reading mula sa Matthew chapter 19, verse 16 to 30. Matthew chapter 19, verse 16 to 30. Inaanayahan ko po ang lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon at ating itong basahin. Matthew chapter 19, verse 16. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, Alin sa mga iyon? At sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng kababatang lalaki,
Sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Nang marinig ito ng mga alagad, siya'y lubhang nagtaka at nagsabi, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Ngunit tinignan nila si Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari, ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin? Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumusunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. At ang sino mang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa, alang-alang sa aking pangalan ay tatanggap ng may kasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming mga una na mahuhuli at mga huli na mauuna. Ito ang banal na salita ng Panginoon at tayo po'y maaari ng makaupo. Sa ating binasa, mayroong dalawang pagtatanong na ating narinig. Ang unang pagtatanong, paano ako makakapasok sa langit? O paano ako makakapasok sa kaharian ng Diyos? Pangalawang tanong ay, kung ako naman ay sumunod na sa Panginoon at iniwan ko na lahat, anong mangyayari sa akin? O ano ang magiging aking kapakanan? Itong dalawang katanungan na ito ay magbibigay sa atin ng mga katotohanan patungkol sa totoong halaga ng pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Totoong halaga ng pagsunod sa Diyos. Sa ating binasa, nakita natin na merong eternal at temporal na bagay. Dito, sa yugtong ito, may nakita tayo na isang bata na lumapit sa Panginoong Hesus at sinasabi niya nagtatanong siya kung paano siya maliligtas. At nakakagulat ang sagot ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus, dahil siya ay ibinalik sa 10 Commandments. Ibinalik sa utos. Ito ba ay iyong ginawa? Sinunod mo ba ito? Tapos sinagot ng itong batang ito na mayaman na bata na opo, ginawa ko po ang mga kautusan na yan. Kasunod doon, makita natin na hindi ito dito nagdwell ang Panginoong Hesus, but rather ay sumunod naman paano na ang iyong mga kayamanan. Ito yung nakita natin na itong batang mayaman na ito, siya'y nalungkot, siya'y umalis. At pagpapakita na talagang hindi niya na-complete ang 10 Commandments. Pero mga kapatid, hindi iyon ang punto ng Panginoong Hesukristo. Dahil kung 10 Commandments pa lang ay hindi na siya nakakasunod, kung 10 Commandments pa lang, mas matimbang na sa kanyang sarili niyang yaman kaysa sundin ng Diyos, mas matimbang na sa kanya ang sarili niyang katayuan kaysa sundin ang Panginoong Hesus, paano pa siya lalapit sa Diyos? Ang sinasabi lamang dito ni Kristo, kung sa 10 Commandments ay hindi ka na makakasunod,
talagang hindi mo ito kakayaning maligtas. Kaya natin narinig na imposible sa tao ang maligtas. But rather ito ay dahil lamang sa Panginoong Diyos, pagkilos galing sa kanyang biyaya. So the gospel is not about the grace of God, the gospel is about the grace of God. Hindi ito about our self-righteousness or good works. Dahil hindi natin kayang bilhin ang kaligtasan gamit ang ating pera. Hindi natin kayang bilhin ang kaligtasan gamit ang ating mga mabubuting gawa o self-righteousness. Pangalawa, makikita natin dito na ang kingdom ng Diyos at ang mga bagay na makalangit ay tila mas matimbang kaysa sa ating makamundong pag-aari, sa ating mga mundong yaman. Makikita natin na meron palang cost ng pagsunod sa Panginoon. Ano yon? Hindi dito tinuturo na ang isang mayaman ay itapon ng iyong kayamanan, ng iyong pera, but rather nasaan ang iyong puso? Nasaan ang iyong pagsunod? Kaya nakita natin na mas matimbang dapat ang ating puso sa Panginoon, sa Diyos, kung tayo ay nagnanais na maligtas. Ang mga makalangit na bagay ay mas matimbang kaysa sa ating mga temporal na katayuan. Hindi lamang ito sakop ng ating kayamanan, but even ang ating pisikal at ating mga hangarin. Sa ating pagsamba sa umagang ito, mga kapatid, at aming mga bisita, nawa tayo ay lumapit sa kay Kristo at tayo ay maghingi. Let us beg the Lord for His mercy. For we cannot earn our salvation through our accomplishment, through our good works. Hindi natin mabibili ang mercy ng Panginoon. Ngayon pa lang, kung tayo ay sasamba sa paanan ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng pusong may pagpapakumbaba. At pangalawa, ituon natin ang ating mata sa Panginoong Hesukristo na siyang nagbibigay ng eternal blessing. Mas matimbang, mas mahalaga ang eternal blessing na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ano yun? Kaligtasan and eternal inheritance sa kalangitan. Ito po ang ating makikita. Thank you, Brother JM, sa pagbasa at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, banal na salita ng Diyos. Tayo po bilang bahagi, mahalagang bahagi din naman ng ating pagsamba sa Diyos ay yung ating pagkakaloob. Tawagin po natin yung ating mga ushers. Sa Proverbs 3, verses 9 and 10, ang sinasabi po, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Ito po yung honoring God ng ating mga kayamanan ay is an act of faith and obedience sa Diyos, no, na nagre-result ng abundant blessing and provision sa atin mula sa Diyos. So, ito yung pagpapakita rin ng gratitude at pag-acknowledge na ang lahat ng bagay po ay galing sa Diyos, no? Yung ating mga tinatangkilik, yung ating mga material possessions, lahat po yan ay galing sa Diyos. At tayo nagbabalik kaloob lamang mula sa Kanyang mapagpalang at kamay sa ating mga buhay. So, inahanyayan din namin yung aming mga taga-subaybay sa live stream. Makikita po nyo sa inyong mga screen yung aming bank account. Kung kayo po ay hinihimok ng Panginoon na maging kabahagi ng aming iglesia para sa gawain ng pag-ebanghelyo, ay maaari po kayo mag-deposit sa aming China bank account na naka-flash po sa inyong screen. Tayo po'y manalangin, no? At magpasalamat sa Diyos sa mga offering. Aming Diyos, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan maging sa aming pagkakaloob sapagkat kinikilala namin anuman yung meron kami, anuman yung tinatangkilik namin,
maging yung aming kalakasan na ginagamit na para sa aming mga kabuhayan na ikaw din ang nag-provide, ay kinikilala namin lahat ng ito ay galing sa inyo at hindi nagmula sa aming kakayanan lamang. Kaya pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Salamat at sana ay patuloy mo kaming bigyan ng katapatan sa bahagi ng ito ng aming buhay na magkaroon kami palagi ng kasiyahan na magbalik kaloob sa inyo. Salamat po Panginoon at aming inihiling na patuloy mong bigyan ng faithfulness at kasipagan ang mga tao na nangangasiwa nito para magamit sa mga lihitimo gawain ng iglesia ng pag-eebanghelyo ng aming pag-eebanghelyo para po sa mga tao na bigyan mong opportunity na madala namin ang ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. Salamat po Panginoon sa ipo namin to iniaalay at pinupuri at pinapasalamatan ko po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bilang pagpapasalamat din sa offering at mainly sa ating paghahanda sa pakikinig ng salita ng Diyos ay muli tayong umawit. Wonderful Words of Life. A hymn na nagsa-celebrate ng life-giving power at beauty and authority ng Bible o ng Scriptures, banal na salita ng Diyos. Na siya, ang salita ng Diyos, ang ultimate source ng ating spiritual guidance, pag-asa at kaligtasan. Kaya awitin po natin, Wonderful Words of Life. Amen. Tawagin na po natin si Pastor para sa corporate prayer at sa pag-aaral po of preaching of the Word of God.
Salamat, Chairman Nato, sa pangunguna sa pananambahan. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga bisita, sa ating regular attenders, members of course, and ating mga regular FB Live viewers. No? So ating pong ilapit patuloy ang buong mundo sa epekto ng gerang nangyayari sa gitnang silangan na kung saan ito po ay labis na nagkakaroon ng malaking problema at epekto pagdating sa langis na kung saan we are very much dependent on the oil produce. Also, we would like to pray for the following birthday celebrant this week, no? Si Ate Geng, si Sister Cora, and then si Angel, no? At si Joyce. Sino pa ba? Father ko po sa March 13. Sila rin po ay magdiriwang ng kaarawan. Maging sa ating mga regular viewers, si Papa Roman, si mga kapatid natin nasa Gimba, si Tatay Erning, Nanay Lydia, at si Tita Talen. Tayo po'y dumako sa ating pangkalatang panalangin. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sa patuloy na pag-iingat mo na iginawad sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin ang inyo pong patuloy na pagtuturo sa bawat isa sa amin, sa aming pagpunta sa lugar na ito. Dalangin po namin na lalabas kami, na kami po ay convicted ng aming kasalanan, makita namin ang mga bagay na magiging hadlang sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo, at ang pangangailangan namin, O Diyos, ng ang aming Panginoong Jesucristo bilang tagapagtakip at tagapagtabon at alis ng kasalanan sa iyong presensya. Tunay nga, Panginoon, ang mga himno na aming inawit ay inihahanda ang aming mga isip at kaluluwa patungkol sa mga katotohanan ng salita mo na nakabatay sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoong Diyos, na hindi kami maaaring magtago sa material na bagay, sa seguridad ng aming mga pinagsikapan. Ito po, Panginoong Diyos, ay futile sapagkat hindi namin hawak ang aming buhay. Hindi po namin makikita at maaaring iplano. We can plan ahead, but unless ipagpalain mo ang mga planong ito, walang saysay ang aming mga ginawang pagpaplano. Tunay, ang aming Panginoong Jesucristo ang siyang aming yungib. Siya ang aming maaaring pagkublihan ng galit ng aming Diyos Ama dahil sa aming patuloy na pagsalangsang at pagsuway. O Diyos, naway bata man o matanda, lalaki man o babae, ay masumpungan ka sa katotohanan ng iyong salita. Hindi, O Diyos, sa manipulasyon ng mga emosyon o sa pamamagitan ng mga man-made method and technique, kung hindi, O Diyos, muli kaming bumabalik na ang iyong salita ay sadyang makapangyarihan. At ang banal na spirito ang siyang mangungusap nito sa aming mga puso't kaisipan. Sa umagang ito, O Diyos, ay nagpapasalamat kami sa mga kapatid namin at mahal namin sa buhay na magdiriwang ng kaarawan. Ang aming mahal na diakono kahapon, si Teacher Geng, this coming March 10, si Sister Cora sa March 14, ang aming mga attender at viewers, ang aking ama sa March 13, si Angel at si Joyce. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay at gamitin nila, O Diyos, ang buhay at pagpapalang itong ginagawad mo sila para sa kanila pong pagbabalik na pagpupuri at pagsamba sa iyo. Ganoon din, O Diyos, sa mga patuloy po ng mga kaluluwang dinadala mo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa aming bisita sa umagang ito, ang mag-inang si Daisy at si Dwayne. Salamat po sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, at ikaw rin po ang patuloy na tumutugon sa mga pangangailangan at kahilingan namin, O Diyos. Tinataas din po namin na kung ang aming mga kahilingan ay hindi po ayon sa iyong kalooban, naway turuan mo po kami at baguhin namin ang aming mga puso at kalooban at hangarin sa mga bagay na ito upang aming tupdin ang iyong kalooban. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Ipanauliin mo sila, O Diyos, ang kanilang lakas at sigla
upang sa araw ng bukas ay makapanauli sila sa kanilang mga earthly vocations at makasama namin sa araw na susunod na linggo. Higit sa lahat, O Diyos, sa umagang ito na kami po'y nasa tuktok at tugatog ng aming pagsamba. Mangusap ka nawa, O Diyos, pamamagitan ng iyong abang lingkod. Ang iyong salita, O Diyos, ay malayang kumilos ng may kapangyarihan, hamunin kami kung kinakailangan, magsisi kung kinakailangan, iligtas sa tawagin sa pakaligtasan, O Diyos, para sa iyong parangalan. Sa iyong mataas na papurit pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Sa amin pong mga bisita at mga viewers, kami po ay nasa patuloy na serya ng pag-aaral. Ito po ay pag-aaral sa mga tinatawag na mga pag-iingat na itinuturo ng banal na kasulatan, the Beware series. At I believe this is the 5th Beware series sapagkat sinimulan po natin ito sa Beware of false teachers and prophets. Sinundan po ito ng Beware of hypocrisy. Sinundan po ito ng Beware of covetousness. And last Sunday, Beware of self-righteousness. At ngayong umaga is another beware na akin naman pong hahanguin sa lumang tipan. Sapagkat yung pong naunang 4 na mga sermon na patungkol sa pag-iingat ay nahango natin sa bagong tipan. But this particular Sunday or this particular Lord's Day, it is about in the Old Testament, and it will see that it has a very clear application in our time. Beware of spiritual forgetfulness or spiritual amnesia. Marami po tayong mga nakakalimutan sa buhay. Tila baga na ang pagkakalimot ay isa sa mga bahagi ng ating pagkatao. Dahil hindi ho tayo perpekto, tayo ay mga nakakalimot. We are prone to forgetfulness. We forget birthdays, special occasion, appointments. But on this particular sermon, we will find out that there is more greater danger, and that is not just forgetfulness about earthly vocation or earthly things in this world, but rather forgetting God. It is a sinful neglect of God's mighty acts. It is the forgetfulness of His covenant promise, and more so, forgetfulness about His command. Mga kapatid at mga bisita at mga kaibigan, ang spiritual amnesia is not just the problem of Israel, but also it is our problem. One of our most common weakness of human life is forgetfulness. It is a subtle and deadly danger, especially for the people of God. It is not just a mere lapse of memory, but spiritual forgetfulness is a state of a soul. It is a symptoms of disease and sin that requires cure that only God can provide that cure. Turn your Bibles in Deuteronomy. Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 14. Deuteronomy chapter 8, verses 11 to 14. Mag-ingat ka sa iyong sarili at baka malimutan mo ang Panginoong mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Baka kapag ikaw ay kakain at mabusog at makapagtayo ng magandang bahay at makatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, na ang iyong mga pilak at ang iyong mga ginto ay dumami at ang lahat ng nasa iyo ay dumami. At magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoong nagbong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkakaalipin.
on this particular text is a very clear instruction that God is giving through Moses, a beware to the nation Israel. Makikita po natin ang aklat ng Deuteronomy is a rehearsal. Ito ho ay rehearsal ng karamihang mga nabanggit sa Book of Exodus. The reason why it is a new generation that is going to the Promised Land. Dahil yung pong mga naunang mga henerasyon, ang mga ninuno o ang mga magulang ng mga bagong henerasyon ito, ay hindi makakapasok sa lupang pangako, and for 40 years they are roaming around in the wilderness because of the sin of rebellion and idolatry. Kaya kinakailangan pong muling i-instruct ang bayan ng Diyos. Ito yung mga anak na. Ito na yung bagong henerasyon na papasok. At sa pagkakataong ito, nagbigay ang Panginoon ng napakaraming pag-iingat na kailangang tupdin at gampanan ng bayan ng Diyos. Bilang patunay, tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 4, verse 23 to 24. Binasa po natin kanina ang verse 8, chapter 8, verse 11 to 4. Deuteronomy chapter 4, verse 23 to 24. Mag-ingat kayo. That's the word. Beware or take heed sa inyong sarili upang wag ninyong malimutan ang tipan ng Panginoong ng Diyos. Ang kanyang pinagtibay sa inyo. Huwag kayong gagawa ng larawang inanyuhan na katulad ng anumang bagay na ipinagbawal sa inyo ng Panginoong mong Diyos. Sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay isang Panginoon na tumutupok at isang Diyos na mapanibuguin. Chapter 6, verse 12. Chapter 6, verse 12. Ingatan mo, baka iyong malimutan ng Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkakaalipin. Matakot ka sa Panginoong mong Diyos at maglingkod ka sa Kaniya at ikaw ay susumpa sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan. 11:16. Mag-ingat kayo. Again, that's the word. Beware or take heed. Baka ang inyong puso ay madaya at kayo'y maligaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. And finally, chapter 12, verse 30. Chapter 12, verse 30. Mag-ingat ka upang wag kang mabitag na masunod sa kanilang pagkatapos na sila'y mapuksa sa harapan mo. Huwag kang mag-uusisa na tungkol sa kanilang mga Diyos na nagsabi, paanong maglingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos, gayon din ang gagawin ko. So makikita po natin that in the book of Deuteronomy, it has been established this particular beware. Beware of forgetfulness. At makikita po natin dito ang aspetong ito. Pero hindi lamang po yun na makikita natin dito eh. Even in other passages such as in Psalms. Turn your Bibles in Psalms. Psalms 106. Psalms 106, verse 13.
ngunit agad nilang nalimutan ang kanilang mga gawa. Hindi nila hinintay ang kanyang payo. That's the word, forgetfulness. Hindi nila, ngunit agad nila nalimutan. And also in the New Testament, Hebrews chapter 2, Hebreo, kabanatang 2, talatang 1, ang sabi po dito ay, kaya't dapat nating ukulan ng higit na pansin ang mga bagay na ito, baka tayo'y matangay papalayo. We must pay close attention lest we drift away. Dito po natin makikita na there is the sin of spiritual forgetfulness. And there are 3 things that I would like to discuss with you, or 4 things I would like to discuss to you. First and foremost, the sin associated with the spiritual forgetfulness. Ano-ano po ang mga kasalanan na konektado, kaugnay sa kasalanan ng ating pagkalimot? Ikalawa, ano po ang dahilan kung bakit nangyayari ang ganitong klaseng spiritual na pagkalimot? The cause of spiritual forgetfulness. Thirdly, what are the consequences of forgetfulness? Ano ang mangyayari kung tayo'y makakalimot? And finally, fourthly, the cure for spiritual forgetfulness. Ang lunas upang hindi tayo mahulog, mauwi sa paksang ito. Una, pansinin po natin what are the sin associated with the sin of forgetfulness. The first and foremost na makikita natin sa mga binasa natin kanina sa Deuteronomy is forgetfulness is a covenant breaking. Ito daw po ay isang bagay na pagliban o hindi pagtupad sa kasunduan. It is a covenant breaking. The mere fact na ito po ay kailangang i-rehearse for another generation because the old generation, yung mga fathers ng mga batang ito, this new generation, have forgotten the covenant promise, have forgotten God's law, God's instruction, God's directive. God gave His covenant, His commands, but Israel forgot it. Anong ginawa nila? They turned to the idols. They turned to idolatry. Na pagpunta nila doon sa lupang pangako, ay sumamba sila. Forgetfulness opens the door for false worship. It is a assimilation of pagan practices with their own beliefs. Ganun po ang nangyari. Na tiningnan nila kung ano yung mga sa tingin nilang gusto nilang gayahin sa pagsamba at in-incorporate nila ito sa kanilang sarili at kaparaan ng pagsamba. And that is one thing that we need to understand, that the sin or the spiritual forgetfulness, if we are not going to be cautious, it will lead us to other sins, such as covenant breaking. Another thing, the sin of forgetfulness, the sin of spiritual forgetfulness, it breeds stubbornness and pride. Balikan po natin kanina yung sinabi dun sa Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 14. Na ang sabi dito ay, baka pag ikay nakalimot at umunlad ang buhay mo, magtagumpay ang iyong gawain ng iyong mga kamay, umunlad ang iyong negosyo, magkaroon ka ng promotion, makapunta ka sa ibang mga lugar, bilang mga company incentives mo, anong sabi doon? At verse 14,
baka ito ang maglayo sa'yo sa pag-alaala na ikaw ay hinango mula sa bayan ng Ehipto, mula sa bayan ng pagkakaalipin. Forgetfulness leads the hardness to heart of heart. Selfishness and presumption that sin will not bring any judgment. In short, this particular aspect of sinful forgetfulness or spiritual amnesia is rooted in man's depravity. Nakaugat po ito sa ating likas na pagiging makasalanan. It is rooted in the sin of a corrupt mind. Sin that affects our memory and affection. Forgetting God is not neutral, but rather it is rebellion. For the believers, mga kapatid, the reason why we succumb or we go and lead in this particular situation is because of the remaining sin in us. There is the remaining sin in us, and if this remaining sin, if we are not being careful and vigilant, and if we are not going to mortify it, kung hindi natin ito pinapatay araw-araw, it can lead us to spiritual decadence and eventually lead us to spiritual amnesia. Yan ang katotohanan na sa ating patuloy na pakikipagbaka sa mundong ito at hindi tayo vigilant, hindi tayo nakahanda, nagbabantay sa ating pamumuhay, we can lead just as Israel, nahulog sila sa forgetfulness. Ganon din ang bayan ng Diyos sa ating kalagayan. Forgetfulness also lead to hypocrisy and empty religion. Hindi ba minsan yan ang minsan nagiging dahilan na alam mong gumagawa ka ng mali sa kalooban ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado, pero ang ipangsusuhol mo ay yung pagsisimba mo ng Linggo. Kung ganyan ang iyong mentalidad, you are already in this realm of spiritual forgetfulness. Hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos. Manapay, hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Sa kadahilanan na ang Diyos ay matuwid. At wala tayong bagay na maaaring ikubli sa kanyang harapan. Sabi nga ni John Calvin, and he warned the people of God. He warned about our human heart. Ang sabi niya, there is the perpetual factory of idols. There is a perpetual factory of idols. Forgetfulness of God fuels that factory. Ang nagiging gasolina nito ay ang pagkalimot. When we lose sight of God's covenant promises, when we lose sight of God's laws and command, our heart yearns for substitute. Dahil sa pagkalimot mo sa batas ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa pangako ng Diyos, ang ating puso, ang tendency ng ating puso ay paltan ito. Papaltan ito ng mga desire, ng wealth, ng pleasure, ng reputation. Other takes place when we move and set aside God's word in our heart. And that's why sabi ni John Calvin, our heart is a perpetual factory of idols. May kakayahan siyang mag-enthrone ng mga bagay
kapag nilayo mo at inalis mo ang Diyos sa sistema ng iyong pamumuhay. And here we see the sin of associated or sins associated to spiritual forgetfulness. Secondly, what is the cause? Mahalagang maintindihan po natin ito. Mahalagang makita natin na ano ang nagiging dahilan at bakit nauuwi ang isang mananampalataya sa spiritual amnesia, sa spiritual forgetfulness. Muli, babalik ako sa talata natin kanina, Deuteronomy chapter 8, verse 11 and following, prosperity and comfort. Prosperity and comfort is one thing that if we are not able to handle it and subject it under the lordship of Christ, that will replace God, the true God. Kung tinitingnan mo na ikaw ang nagmamay-ari nito at hindi steward, there is the tendency that you will be drifting away in the faith. When life is easy, when people tend to forget their dependence on God, gaya ng sinasabi rito sa Deuteronomy chapter 8, beware lest you forget the Lord your God when you have eaten up and full and have built your good houses. Then your heart be filled up and forget the Lord your God. Verse 17 of same chapter 8, beware lest you say in your heart, my power and the might of my hands have gotten me this wealth. Para kang ito yung practical materialist, di ba? Na pinag-aralan natin ang beware of covetousness 2 Sundays ago. The parable of the rich fool. It's puro I. It's puro me. It's puro my. Tinanggal niya ang Diyos sa equation. Na ang kanyang karunungan ay galing sa Diyos. Ang pag-iingat ng kanyang buhay, sa kanyang araw-araw na to and fro, ay ang Diyos. Even though siya nagpo-provide ng pagkain sa pagkainan, it's still God. The beautiful and great ideas, it's from God. The proper and smooth execution, it's from God. But what happened is ito nga yung sinasabi sa verse 17, my power and my might of my hands have gotten me this wealth. Material abundance dulls spiritual dependence. Kapag mali ang paghawak mo sa material abundance, pumupurol. That's the word. Pumupurol ang iyong spiritual dependence on God. Because you are replacing prosperity without gratitude. When life is comfortable, you forget the deliverer. And that is the particular cause of spiritual forgetfulness. Secondly, not only prosperity and comfort can lead you to spiritual forgetfulness, mishandling prosperity and comfort, but secondly, sin and rebellion. Sin hardens the heart. When you forget God's law, when you ignore God's law, when you set aside God's law, your heart will turn callous and hard. Yan po ang isang dapat ingatan natin, mga kapatid. Na maging matigas, magkakalyo ang ating puso. Sabi nga ng Psalms 106 verse 13, but they soon forgot His works.
They did not wait for His counsel. Naging self-reliant, naging self-dependent na. At kinaligtaan na, kinalimutan na ang payo ng Diyos. Disobedience erased remembrance of God's mighty acts. Pride in self-sufficiency. We attribute success to our own strength and in our own doing. That's the second cause of spiritual forgetfulness. Thirdly, the very first obvious, the neglect of God's Word. Forgetfulness comes when the Scripture is not continually rehearsed. Kung titingnan niyo yung Deuteronomy chapter 6, bago dumating dun sa verse 23 to 24, verse 1 to verse 9, yung tungkulin ng magulang sa anak, na turuan, ipasa, ikatikais ang anak sa salita ng Diyos. Bago sila dumating doon sa verse 23 to 24 ng pagkalimot, maiiwasan ito kung ito ay ginawa na sa mga naunang mga talata from verse 4 to verse 9. Kaya nga, failure to actively guard and rehearse truth, it will result to drifting. Dahan-dahang paglayo. It is like a boat na itinali mo sa pangpang. Ikinawit mo para wag siyang mag-drift. Pero once you lose that rope, hindi naman kagad diretso sa malayo yan, di ba? It will take time. Dahan-dahan siyang lalayo. After some time, wala na. Nasa laot na. And that is the picture of a Christian who neglects the means of grace. If you failed or if you deliberately skip the means of grace, the daily means of grace, such as praying and reading of your word, and the culmination of the week is the Lord's Day, you are also prone to spiritual drift and spiritual decadence. Fourth cause, worldly distraction. The allurement of culture, idol, dulls remembrance of God. Kaya nga ang bili ng Panginoon, di ba kay Moses, sa mga bagong henerasyon na papasok sa lumang pangako, wag na wag kayong magtatanong kung paano ba sumasamba sa Kainaan ang mga taong tinaboy natin. May mga makukuha kayong mga relics doon. May mga makukuha kayong mga religious artifacts doon. Pagtatanong ninyo, magiging curious kayo. At ito ang magiging dahilan, you will assimilate their practice of worship to your worship. That is syncretism. At yun yung iniiwasan. Kaya bago pa lang pumasok ang bagong bayan ng Israel, the new generation, nagbigay ng mabigat na babala. Beware of forgetfulness. The cares of the life, the pursuit for riches, it will choke spiritual memory. Di ba yan yung problema doon sa parable of the sower? Yan yung problema precisely nung third soil. Nahulog ang binhi sa batuhan, tumubo, sumibol, lumaki, pero hindi namunga. Bakit? Kasi may mga dawag, may mga talahib,
at natalo yung binhi. Na-choke siya. Hindi ba pinakita sa atin sa Bagong Tipan? Ang mga so-called professing Christians, so-called professing workers of Jesus and of Paul. If you are going to study the life of Judas and Demas, these are the people, a concrete example of one who drifted away because of worldly distraction. In Colossians 4, ang ganda nung sabi ni Apostol Pablo kay Demas eh. Binabati kayo ni Demas na kasama kong manggagawa. Pero in 2 Timothy chapter 4, sabi niya kay Timoteo, Timoteo, dalhin mo ang aking balabal sapagkat si Demas iniwanan ako at pinurso ang pag-ibig sa mundo. We must be careful with our preoccupation with our temporal matters. Let us be careful with the preoccupation of our business. Especially if it is growing. Especially if overflowing. Just like the rich young fool. Sagasagana ang dumating sa kanya. But he is blinded of those temporal material matters, blessing. It blinded him to eternal and spiritual truths. Fifthly, the fifth cause or the fifth cause of this spiritual forgetfulness, the influence of ungodly company. Ang impluensya ng mga pasaway. 1 Corinthians 15:33, anong sabi dito? Bad company corrupts good morals. And that's what happened to the people of Israel. Judges 3:7, ang sabi, and the people of Israel did what was evil. They forgot the Lord their God and served Baals and Ashtaroth. 4 months ago, nag-retreat tayo precisely of the book of Judges. After sumuway ng isang henerasyon, tatawag sila'y aalipinin. At tatawag sila sa Diyos, magdapadala ang Diyos ng tagapagligtas, temporary judge. There would be peace in the land. But yung susunod na henerasyon, same cycle ang kanilang gagawin. Mga kapatid, let us be careful with our possession. There are times technology can be a blessing. But also, this same technology can also be a distraction for us in remembering God. Endless scrolling can numb our hearts. And materialism whisper, you earn this. You deserve this. And that will lead to forgetfulness. Because when forgetfulness sets in, gratitude ends. The moment you forget God, gratitude ends as well. Sabi nga ni Martin Luther, he kept insisting among Christians during his time, daily preaching of the gospel to yourselves, for he knew forgetfulness of justification by faith alone leads people to pride and spiritual amnesia. Thirdly, the consequences of forgetfulness. Let me enumerate several. First, gaya ng binanggit ko kanina,
once you are in this particular spiritual state of amnesia and spiritual state of forgetfulness, there would be a loss of gratitude. Forgetting God's benefits, leading to murmuring and complaint. There is the loss of obedience. Not only gratitude, but obedience. Because you forget God's command, that leads to disobedience. Thirdly, there is also the loss of assurance. Forgetting God's promises rob us the comfort in Christ Jesus. There is also what we call loss of worship. There would be a coldness in worship. And there would be a moral compromise because of forgetting holiness. Ito ang mga mabibigat na bagay, mga kapatid. Nasasapitin ng isang Kristiyano kung hindi siya magbabantay at hindi niya lalabanan ang bagay na ito. Loss of gratitude, loss of obedience, loss of assurance, loss of worship, and moral compromise. When all these things come into play, there would be moral compromise. Puritans often warn us, truth decays when not transmitted. If parents forgot to catechize their children, the next generation grows up spiritually ignorant. Because forgetfulness is contagious. Nakakahawa daw pala ito. Nakakahawa pala ito. Pag tinapad yung isa, tatama rin niya yung isa. And I would like to close on the fourth and final segment. The cure. The cure for spiritual forgetfulness. Nakita natin ano yung mga kasalanan na associated dito. Nakita natin ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Nakita natin ang ibubunga nito. Subalit, hindi tayo matatapos sa mga negatibong katotohanan ito. Itataas natin ang biyaya ng Diyos. Itataas natin si Kristo sapagkat sa gitna ng lahat ng mga kasalanang ito, the cure for spiritual forgetfulness is always remembering God's mighty acts. Psalms 103 verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yung pagkalimot, ang solusyon ay pag-alala. Alalahanin mo ang ginawa ng Diyos. And that's precisely ang sinasabi ng Salmista David. Ang bayan ng Diyos ay galing sa pagkaalipin. Egypt is a national Egypt. It is a physical Egypt. But if we are going to have a spiritual meaning, that is sin. Tayo ay hinango mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mula sa impyerno tungo sa kalangitan. By the virtue of our repentance and faith in Christ Jesus. We need to keep rehearsing the gospel daily. Israel remembered the Exodus event. Yun yung laging point of reference ni Moses. Balikan ninyo yung Exodus event. Sapagkat yung Exodus event is just a one-time event na nangyari. Secondly, not only remembering God's mighty acts, but secondly, keep His Word central. We need to keep His Word central. And that's the reason why in Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9,
yung description kung paano inilalapit ang salita ng Diyos sa mga anak. I-bind mo sa kanilang mga kamay, sa kanilang forehead, ituro mo sa kanilang mga anak, sa inyong mga anak, pagbangon nila mula sa higaan, bago mahiga, habang nasa hapagkainan, sa hamba ng pintuan, bago lumabas ng bahay, you have to bind it. There must be the centrality of the Word in your family. Thirdly, practice gratitude. Thank God in time of prosperity and even in time of trial. Diba? Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks to the Lord in all circumstances. Oftentimes, we give thanks to the Lord when there are blessings. But how about when we are walking in deep shadow, in dark valley, in the shadows of death? Do we have the courage? Do we have the aura? Na Panginoon, kaya mo ako pinapadaan sa mga ganitong madidilim na yugto ng aking buhay, ng aking career, ng aking pagpapamilya. Dahil may itinuturo ka. May matututunan ako rito. Kasi yun ang paraan ng Diyos para matutunan natin yung gusto niyang ituro sa atin. That's why we need to practice gratitude. Because gratitude guards against pride. It is gratitude that will guard our sinful pride. Fourthly, guard your heart. Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it flows spring of life. Be vigilant against idolatry. Be vigilant against spiritual idolatry. Tayong mga Kristiyano, never tayong sasamba sa physical idols. Pero hindi nangangahulugan, hindi ka maaaring makakumit ng spiritual idol. Because our heart, just like John Calvin says, is a perpetual factory of idols. When we remove God in our heart, in our mind, in our system, it will manufacture an idol. It could be wealth, it could be a hobby, it could be your leisure, it could be food, anything. It can be a manufactured idol. That's why we are called to be vigilant against guarding our hearts, whether materially, relationally, or ideology. Remember that you belong to God, that God bought you with a price. You are not your own. Binayaran ka na, binili ka na ng Diyos, ng kanyang mamahaling dugo. And finally, the most effective way, cure for our spiritual amnesia and spiritual forgetfulness, you go back to the cross of Christ. Because the cross of Christ is the ultimate antidote to forgetfulness. And that's the reason why of the Lord's table. Do it in remembrance of me. The Lord's Supper is the biblical simplicity emphasizing the command, do this in remembrance of me. If you remember the bread as the body of Christ that's being torn for you, the blood that was shed to cover and to remove the sin.
Forgetfulness leads to death, but remembrance leads to life. The table, the Lord's table, is God's antidote to spiritual amnesia. In the New Testament, it is Christ-centered fulfillment. Kung ang Israel, they failed to remember, but in Christ, Christ succeed. If Israel perfectly disobeyed, Christ perfectly remembered and obeyed God's, the Father's will. And this is the good news, that Christ remember sinners. Let's go back to the cross, because on the cross, Christ remembers the people that He intended to save. On the cross, He bore the penalty of our unforgetfulness. On the cross, He bore our sins of rebellion, our pride. On that cross, Christ remember us. He bare our sins. He bore our sins. And that's why, in commissioning the Lord's table, He commanded us, do this in remembrance of me. The spiritual cure of spiritual amnesia is the continual remembrance of Christ crucified and risen from the dead. That's why we can call invitation. We can issue invitation for sinners. Repent. Turn from your unforgetfulness. Confess your sin. Cry out, Lord, remember me. And for us Christians, we can issue faith. Trust in Christ more. Go back to the cross. Do this in remembrance of Christ, because remembering His covenant, His people, His promises, it gives us assurance. Kaya mga kapatid, we may come together. We ought not to forget that our names were written in the book of life. It will never be erased. It will never be taken away. It is being sealed by the precious blood of Christ. Tayong manalangin. Aming dakilang Diyos, patawad po sa mga maraming okasyon at pagkakataon na kami ay napakadali naming makalimot. And sometimes when we exercise this sin of unforgetfulness, dinadamay pa namin ang aming spouse, ang aming mga anak, ang aming mga malalapit na tao sa paligid namin. Dinadamay pa namin sila, O Diyos, sa aming spiritual na kapabayaan. Patawad po, O Diyos. Nawa ay magbantay kami ng aming puso sa paksang ito. Patawarin kami, O Diyos, at patuloy naming alalahanin ang iyong mga utos, ang iyong mga babala, at ang iyong mga pangako. Magturo ka nawa, O Diyos, baguhin kami, iligtas kami kung kinakailangan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat, Pastor. Maglaan po tayo ng ilang sandali para i-meditate yung mensahe na ating napakinggan this morning. Higit sa lahat, salamat sa Diyos sa Kanyang salita na ating napakinggan at sa pagpapaalala sa atin, pag-remind sa atin, pagtuturo sa atin ng spiritual
forgetfulness. So, binigay naman sa atin, malinaw, pinahayag sa atin yung dahilan, no, ng pagiging malimutin natin sa mga bagay patungkol sa Diyos. At ang maganda, nandun yung cure, no. Sana ay maalala natin ito palagi, no, sa tulong ng biyaya ng Diyos at mailapat sa ating buhay para kahit na yung tendency natin talaga na lumayo sa Diyos ay bigyang kalutasan kung tayo palagi na lalapit sa Kanya, no, sa Kanyang krus. Isang angkop na hymn, no, para sa ating final hymn ay ang hymn number 400, Come Thou Fount of Every Blessing. So ito yung taus-pusong paglapit o iyak sa Diyos sa Kanyang biyaya, no. When we sing, tune my heart to sing thy grace, no, kino-confess natin yung ating puso ay hindi natural, no, hindi naka-inline sa Diyos, no. Kaya nga palagi nating kailangan yung Kanyang tulong, Kanyang biyaya habag sa atin para tayo maging palaging faithful and grateful, no. Ilang beses natin narinig yung grateful sa preaching kanina. So, tumayo po tayo, kantahin natin, Prone to Wander, or Come Thou Fount of Every Blessing. Yung prone to wander, Lord, I feel it, no? Yung honest condition ng tao na tayo ay talagang prone to wander. So, awitin po natin, Come Thou Fount of. Awitin po natin ang doxology. Is God from whom all blessings flow? Praise Him, all creatures here below. Gaya, O Diyos, ng aming huling inawit, we may prone to wander this week, and we may prone to leave you this week because of our remaining sin in us
And may the word that was preached today may be used by the Holy Spirit to restrain us from wandering this week and to live this week. May your Holy Spirit reminds us and convict us of the sin of forgetfulness, that we may all the more be more vigilant, watchful, and put to death the remaining sin in us that will alleviate the sin of forgetfulness. And may we cultivate a heart of gratefulness and always go back to the cross. Remember what you did on the cross for our sins, for our spiritual condition. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. At nawa ang katuruang ito'y baunin natin sa linggong ito. Magbigay lakas, tibay, para tayo'y magtagumpay ngayon at sa susunod na linggo na ating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo. Sandali.